Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, November 7, 2023. Yung cloud cluster nga na minomonitor natin kahapon dito sa eastern section ng Mindanao, ito nga po ay naging isa ng low pressure area. Ayon po yan sa European Center. Yung kanyang extension ng kaulapan, magpapaulan po yan sa may Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible itong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At patuloy pa rin umiiral yung easterlies sa malaking bahagi ng bansa na posibleng magdulot po yan ng maalinsangang panahon at biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan dahil nga po sa localized thunderstorm. Yung northeast monsoon naman po natin ay dito po yan nakakapekto sa may parte ng extreme northern Luzon. Kaya asahan po natin na makakaranas ng malinsangang panahon at paminsan-minsan mayroong pagbuhos ng pagulan dahil sa thunderstorm ang Bicol Region, Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Island, and Quezon. Asahan naman natin yan hanggang sa may parte ng Metro Manila ay makakaapekto itong easterlies. At bukod nga po dyan yung kaulapan, itong low pressure area dito sa eastern section ng Mindanao ay mapapansin nyo nga po na magdudulot po yan ng mga pagulan lalong-lalo na po dito sa may parte ng Tacloban at dito nga po sa may parte ng Surigao. Dumako na po tayo sa ating rain map animation kung saan posibleng makaranas ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Visayas mamayang alas 10 ng umaga. May mga pag-ulan po tayo hanggang dito po yan sa may parte ng Bicol Region. Ito nga po yung sentro ng ating low pressure area na nasa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 12 ng tanghali, patuloy nga po makakaranas ng pagulan ng Bicol Region, Visayas at maging ang Mindanao. Magiging maayos naman po ang lagay ng panahon ng Luzon. Wala naman tayong naasahan na posibleng malalakas na pagulan. Asahan na lamang natin yung thunderstorm na posibleng magdulot ng biglaang pagulan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, posible nga po yung low pressure area ay tuluyan ng malusaw at yung cloud cluster na lamang ang maiiwan na posibleng magdala naman po yan ng pagulan pa rin dito sa may parte ng Bicol Region at ng Mindoro Provinces at makulimlim na kaulapan dito sa may Visayas at may mga pagulan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, may mga pagulan pa rin sa may parte ng Mindanao, Bicol Region at dito pa rin po sa may Mindoro Provinces. Makulimlim na kaulapan na may kasamang pag-ambon dito nga sa may buong Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mapapansin nyo nga po tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ng parte ng Southern Luzon. Eastern section ng halos sa buong bansa ay makakaranas ng mahina at katamtamang pagulan. May pagulan na nga rin po dito sa northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng kinabukasan ng alas 5 ng umaga, November 8, makakaranas pa rin po muli ng mga pag-ulan ang Visayas, Bicol Region hanggang parte ng Central Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, yung posibleng bagyo na imomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility by November 8, magkakaroon na tayo ng low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng November 9, mananatiling easterly sa nakakaapekto sa ating bansa at pagdating ng November 10, ito na nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 11, dito nga po as low pressure area pa rin, nasa labas pa rin po yan ng PAR line. Pagdating naman po ng November 12, dito nga po as low pressure area, sa labas pa rin po yan ng bansa at muling bubugso naman yung ating amihan. Pagdating naman po ng November 13, asahan nga po magkakaroon ng mga posibleng malalakas na pagulan muli sa may parte ng Visayas at dahil nga po yan nasa pagbugso muli ng northeast monsoon.
Pagdating naman po ng November 14, dito nga po may pagkakataon na mag-intensify na ito bilang isang bagyo, tropical depression or mahinang bagyo. Nasa labas pa po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At habang makakaranas pa rin po ng pagulan ng halos malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng November 15, na bilang isang bagyo, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at almost stationary yung kanyang paggalaw. Halos sa kapraso lamang yung kanyang pagkilos dahil nga po merong pressure na kumukontra dito banda sa may parte ng Australia. At patuloy nga po na magpapaulan ang easterlies at northeast monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng November 16, aangat po ito ng bahagya pero dito pa rin po yan sa eastern section ng Mindanao at ito nga po bilang isang bagyo pa rin. Ito po yung imo-monitor natin kung ano nga ba yung posibilidad na magiging senaryo nitong posibleng bagyo na kung papasok nga ba ito Philippine Area of Responsibility or ito nga po malulusaw bago pumasok ng ating power line. Mas maaga na po tayong maghahanda para nga po kung sakali ito pong sama ng panahon na to ay pumasok sa ating bansa ay ito po'y posibleng makaapekto sa may parte ng Visayas or ng Central Luzon or Bicol region. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Tignan po muna natin yung ating wind map ng European Center kung saan mapapansin natin yung pagkilos nitong posibleng bagyo. Ito nga po ay pagdating nga po ng November 14 ay posible itong mag-intensify na bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. May pagkakataon na aatras po yan ng bahagya pero muling babalik po yan at aangat patungo nga po rito sa may eastern section ng Mindanao. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.